Ang invite sa amo, nag-ingon na mag-meeting sa federal. Wa ni ka ibaw-an na pag-abot na mo dire pagka sunod adlaw mag operasyon padlak. Kami kabiktima sa sistema na wa na mo ibalik ko nun sa mahitabo. Nag-surrender kami, wa mi kasayo sila mga plano, lang kontra sila sa gobyerno. Asa, marato nga ako ang kuan. Paano ka nakaabot diri yung sa ninyo pag sa inyong mode of transportation from Moncayo to Surigao City? We continued the conduct of documentation and processing kadtong mga nag-surrender. Actually, may mga moabot pa na mag-surrender sa either sa CIDG, sa PMFC or diri sa Surigao City Police Station. Okay, yun, may mga miyembro na sa sinabing bagong kulto sa Surigao. Pero ayon sa kapitan, mga mahigit 5 taon na pala itong naging problema sa kanilang barangay, no? Na sumuko sa PNP. At yun, iniharap sa isinagawang press conference courtesy sa RPN kay DX KS Surigao City. Sa isinagawang press conference, yon sinabi ng ilan sa kanilang sumuko at meron pa umanong dagdag na susuko na nabudol sila. At pinangakuhan daw umano sila na makatanggap ng sahod 18,000 to 50,000. O kaya nagpunta talaga sila. Pero di nila alam na may illegal parang gagawin umano yung grupo mismo, yung pagsarado sa mga establishmento. So tatalakayin natin ito, hinintay ng PNP na makalabas ang warrant of arrest sa mga patong-patong na kaso at nagbabala din ang hipi ng Surigao na yung mga nag-share sa mga mapanirang video, lalo na yung posibleng makasuhan ng cyber libel. Tatalakayin natin ito mga kapatid, samahan niyo ako. Kasi unalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katuhanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Welcome. So, sa lahat na mga sumusubaybay, ang daming mga nagsubaybay natin dyan sa Surigao din, no? At sa mga kapatid natin, katoliko man at hindi katoliko, welcome po. At patuloy nating tinututukan itong pangyayari na bagong tinatawag na kulto sa pamumunan nitong nagpakilalang reyna at itong si Dato Adlaw ang nagsagawa ng kaguluhan talaga diyan sa ilang bahagi sa Surigao sa pamamagitan ng pagsarado dahil may sarili silang batas. At hindi lang pala sariling batas, dahil may kaharian sila, meron silang sariling sundalo, mga sundalo, naka-uniforme pa. Eto, pakita ko sa inyo ha, ito. Ito na tayo mga kasama. Andito na kami sa Camp Tugal. Ito na yung part 8 Kamtugal daw. natin ng video. So dumating na yung Itong kabilang video, yun ang pakipag-usap sana ng mayor ng Surigao at nasa labas pati na hipi at mga pulis nitong si Sulta at si Dato Adlaw.
pero ayaw lalabas si Adlaw, sabi niya na pasok kayo dito sa kanilang teritoryo. Makita natin sa video, dalang-dala ng mga kaanib nila. Iwan ko kung ito ba'y tinatawag nilang diplomat, no? Yung matataas na mga itak, yun ang dala. Pero sabi dito sa video na inanyayahan niya ang mayor at hepe na papasok umano, pero walang dalang mga barel. Imagine, mayor at hepe, inanyayahan niya ang papasok sa kanilang teritoryo, walang dalang barel, pero sila may mga mahaba na mga itak. Oh. At may nakita ako na video. Sabi ng Reyna, natakot daw ang mayor na papasok. Sino namang hindi matakot sa mga dala nila? Kailangan talaga sigurado din. May mga dala sila mga itak. Dito sa kabilang video, makita ninyo, mga naka-uniforme talaga. Ito ba ang dahilan sa kasong usurpation of authority? Mahigit 10, pero posibleng madagdagan pa ito. Lalo na ang mga miyembro nila ay kumanta na nabudol lang sila umano sa basurang pangako sa grupong ito. Tuloy natin. Mahal na arena po natin. So, andito yung mga armed forces. May armed forces sila, Royal Armed Forces. Kung pinangakuhan sila ng 18 to 50,000, iwan ko kung itong Royal Armed Forces nila ay nakatanggap ba talaga ito ng sahod, no? Po Ang natin. problema lang, dahil nagdeklara na sila na baliwala na umano yung currency ng Pilipinas at sa buong mundo pa. So, ibig sabihin, may sarili silang salapi. Ang problema, kung meron silang sariling salapi, saan yan gagamitin? Doon lang sa teritoryo nila. Tuloy natin. Royal Armed Forces. So, So may Royal Armed Forces. Nakita, naka-uniforme talaga, oh. ready na rin po sila lahat. So, andito sila. So, kung So, ang pagkabuo nitong grupo, ano kaya sa palagay ninyo? Meron bang nasa likod nitong grupong ito? Parang walang mga takot, May sariling gobyerno, may sariling Diyos, may sariling kaharian, may sariling batas. Sino kaya dapat maimbestiga din yan? Ang nasa likod nito. Bakit? Di basta-basta bibili ka nito mga uniforme na ito, yung mga kasama. So, ang araw ngayon hindi na umiinit, no? So, andito na yung camp natin. Mga uniforme yan. So, uniforme ng sundalo. Kung maalala ninyo, yung live ni Dato Adlaw, di po ba, nanawagan siya sa AFA na papuntahin niya sa naturang teritoryo dahil may mga pulis umano nagbabantay sa kanila sa labas. Wala bang koneksyon tulad sa kay Senior Aguila ang AFA kaugnay dito? Dapat din maimbestigahan ito. Andun na yung mahal na reyna natin. So yun, ang mahal na reyna nila, meron silang Royal Armed Forces. Andyan siya. Andun siya. So, andito si mahal na reyna po natin. Yun ang mahal na reyna nila umano. Ngayon, punta tayo sa press conference sa iniharap ng PNP kasama yung at may pahayag din ang hipi ng Surigao, attorney daw umano itong hipi ng Surigao, kasama yung provincial director kaugnay sa mga sumuko at yung mga kumakalat na video, lalo na yung mga nag-share sa mga mapanirang video. Dito, sa videong ito mga kapatid, ipinahayag ng mga sumuko na sila'y nabudo lang. Inimbitahan sila para sa isang meeting sa naturang sikta
Pero di nila alam na may plano daw umano na magsagawa ng pagsasarado sa mga establishmento. No? Pakinggan natin sa mga Tagalog na di makaunawa ng Cebuano, isasalin po natin. Ito ang isa sa mga sumuko na miyembro, no? May nag-comment dito, sana mahuli na, no? Iyon, hinintay ng PNP ang paglabas sa mga warrant of arrest. Mga warrant of arrest dahil patong-patong na kaso talaga ang isinampa. 3 araw daw umano. 3 araw, mahigit na sinampa ang mga kaso laban nitong matapang o nagtapang-tapangan lang na Rayna at Sultan Dato Adlaw na ayon naman sa mga legitimate na IP's leader, mga huwad dahil hindi ito kaanib sa kanilang tribo. Tuloy natin. Ako si Roel Martinez. Taga ibang lugar talaga ito sila, hindi taga Surigao. Mga dayo ito at inimbitahan kasi at may nag-invite sa kanila, may nangako din na makatanggap ng malaking halaga sa mga naghihirap ngayon. Malaki na yung 18,000, lalo na ang 50,000. Yun ang pangako para sa kanila. Ako si Roel Martinez, isa ka biktima sa invite ng Dato Adlaw sa Surigao City. So biktima siya sa pag-iimbita nila ni Dato Adlaw sa Surigao City. Nya pag-abot namo diri, ang invite sa amo nag-ingon na mag-meeting. Yan. Inimbita sila dahil magsagawa ng meeting Sa federal. Wa mi ka sa Federal Padlak. ibawaan na pag-abot namo diri pagka sunod adlaw mag operasyon padlak. So di nila alam na sa susunod na araw may isasagawa pa lang Operation Padlak. Yon ang pahayag sa isa sa mga sumuko sa PNP. Okay, tuloy natin. Kami kabiktima sa sistema na wa na mo ibalik kung sa'y mahitabo. So sa mga di lang nakaunawa, yon ang dahilan na isinali natin. Dahil yung mga Cebuano magrereklamo kasi wag na sana isasalin. Buti kayo, makaintindi kayo, pero daming mga Tagalog kasi na di makaunawa ng Cebuano. No? Yun, biktima lang umano sila. Kaysa kami blind sa imbitasyon. Kaya ang imbitasyon sa amo, trabaho. So binulag sila sa imbitasyon dahil inaniyahan sila para sa isang trabaho. Tapos abot ng punto na naghimo ng labag sa batas sa gobyerno, mauna na biktima kami. Yun. Umabot sa punto na gumawa ng paglabag sa batas ng gobyerno, kaya sila na umalis sa naturang grupo ng sumusurrender sa PNP, sabi nila biktima sila. Okay, so that was the statement from one of the victims or surrenderies. We will now... Okay, sir. So kaya malaking posibilidad na dahil may nabudol, dagdag na naman na kaso ito, no? Yung pambubudol, swindling. From the other group, from Moncayo, Davao. Moncayo, Davao. Kahapon talaga, no? Di ba Davao din yung na palabas na video na na-interview. Taga Davao pala ito sila. Ako si Danilo Montalbo.
Usa ka biktima gyapon sa federal lang ipasalig nga mao kana mag-meeting lagi. Wa mi kasayod sa ilang pag-meeting, mao din ang ilang mga trabaho nga dili mayo. Amo na So, inaanyayahan din silang sasali dahil magsagawa ng meeting pero di nila alam na meron palang ibang layunin. basulan na mo sa tanan, na rin nag-surrender. No, so nagsisi sila sa lahat at sumuko sila. Wa gyud kuan mi sa Courtesy sa RPN DX Kiis Surigao. Ito din, grabing banta ng nagpakilalang reyna-reyna ng naturang grupo, ang media ng RPN. biktima mi sa kuan nila nga mga pasalig. Kanang lag 18 ang bulan. So, biktima sila sa basurang pangako sa grupong ito. Imagine, 18,000 per month, 18 to 50,000. 18,000 to 50,000. Pagkatapos, ang gagawin nila, na mo ratio lang, sinarado. Kaya, buti na binantayan na ng PNP doon sa labas mismo dahil nagsagawa kasi itong grupong ito ng sariling checkpoint. Kaya kinuha yon, pati na yung mayor mismo pumunta sa naturang area kasamang IP at PNP. So di na sila basta-basta makalabas para maghasik pa ng pagsasarado. Pasalig ng 50. Pero di man na matuman kay supak man sila sa gobyerno. Mao na siya nag-surrender kami kay wa mi kasayod silang mga plano na kontra sila sa gobyerno. So sila'y sumuko sa PNP dahil di nila alam talaga ano ang plano. Si Idelito Alahat. Ano bro, Windel? Kulti yan sila? Kulti. Okay, tuloy natin. Sir, marato nga ako ang May nauna tayong video kaugnay dyan, kapatid. kuan. Paano ka mo nakaabot diri? Yun sa ninyo pag sa inyong mode of transportation from Moncayo to Surigao City. Moncayo, Davao. Kuan sir kanang hinagi sa ilang tawag nga mao na ba nga recruit nga 18,000 daw. So anong transportation? Siguro ito ang na-interview kahapon, yung nagmumotor. So nakapunta sila dahil may recruitment kasi at ang pangako 18,000 to 50,000. Mao na siya niya mag-meeting bahin sa federal. Mao na ilang makuan. Kamisan niya makuan. Wala sa may magsusigon sa ilang mga pamagi. Mga biktima gyud mi sa ilang mga kuan, mga pasalig. Kinsa gyud nag-recruit sa imo ha? Dudong sa Tisas. Dudong Santisas ang nag-recruit. Di pa siguro ito na sumuko o may plano ba itong sumuko? Sabi ng hippie, ninihintay pa pati sa CIDG ang dagdag na mga miyembro na susoko. Sa Deabro may nag-comment na bakit ngayon lang daw nag-react na 5 taon na daw tong kulto na dato adlaw. Ngayon lang nag-react dahil bago lang kasi sila nagsagawa ng kanilang tinatawag na Operation Padlock. Yung nag-viral na sinasarado nila at may mga nakipag-away pa sa ginawa nila. So, yun ang dahilan. No? Kung nagsagawa lang itong datong adlaw, nakasuot na niya ng abito. Meron din yang chusable na parang pare, no? So wala namang problema para sa kanila kung ang gawin nila magmimisa lang sila o yung manggagaya lang sila sa misa ng simbahan at sa pare ng simbahan, wala yung problema. Ang problema yung sila mismo nagsagawa ng pagsasarado sa mga establishmento. Kaya nga, sa confrontation, naharang sila sa PNP checkpoint. At doon, nakapunta ang hippie, nakipag-usap sa kanila.
At sabi ng Hepe, meron ba kayong court order? Ang problema lang, itong grupong ito, di na nga maniniwala sa authority ng gobyerno, pati na sa Supreme Court. May sarili silang batas. Yun din ang sinabi ng barangay kapitan, no? Na problema talaga nila dahil yun, sabi ng barangay captain, tinik talaga sa barangay. Pero nagsagawa sila ng naturang pagsasarado. Yon ang dahilan na nagresponde talaga. Tumawag ang PNP ng sandali muna, may nag-ayo. So, tuloy natin mga kapatid. Pag-share ng isa ka dili maayo na video dyan sa social media is mahigpit na ipinagbabawal dyan sa cybercrime law. So, kaya Ito ang hippie mga kapatid. gani yan, even ang pag-comments kadto ng mga kadto ng mga video, there is always a corresponding criminal liability diri sa cybercrime law nato. In this coming days, you will find out kung may warrant of arrest ba kana si Bae Lourdes Infante. So, habang hinintay pa ang sa korte para sa warrant of arrest, no? At nauna nang pinaliwanag mismo ng hippie, di nila basta-basta malusob dahil ayon kay Police Colonel Dablo, wala na silang pagkakaiba sa kulto mismo po pag lulusobin nila na di naayon sa batas. Pero pag may warrant of arrest na, so yon, pag may warrant of arrest na mga kapatid, huli talaga ito. We will update you until such time na madakpan na ang tao. Kung tanan na mga instance ng Regional Anti-Cybercrime Unit, actually 3D sila din nag-process ng mga kadto ng mga electronic evidence. And then na-preserve na nila tanan. And sa mga sunod na adlaw mo balik adto dire para sa pag-file diyan sa city prosecutors nato. Kadtong tanan na na-identify na nag-violate doon sa sa cybercrime law, to include kadtong mga nag-share ng mga video. Maugani yan matingay ra kantaan anong sir, nag-post raman kami, nag-share raman kami, nganong nagawasan man kami ng warrant. Remember na ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Trabaho nyo na i-find out kung ano ang legal sa ka-illegal. Sinabi na nato na be responsible and accountable social media user. Sandali muna ha. Patuloy natin si Hepe. Dahil may palaging nag-aayo dyan sa labas. Sandali muna. Sa ila na, Sir John, kung anong nila, kasi dili ko na kasi nasa balaod man good na ang na yan, ang provision na yan, na once na nag-share ka, nag-repost, kung ano pang tagbutang nila dyan, depende sa findings ng prosecutor, once na ma-found out nila na may probable cause, kana na ipinail na criminal complaints for violation of cybercrime law, basically i-file ang information sa korte. Remember kaning delikado ining cybercrime law. Ano ang reason? Dili siya kapareho ng mga violation doon sa revised Sandali muna. May palaging nag-aayo dyan sa labas. Meron palang nagpadalang chop. Okay, tuloy natin. penal code. Ang special manggod, pag nakabiolate ka niyan, good faith is not a valid defense pagdating sa pag abot ka ni sa mga violation sa special laws. Kasi ang pangutana naman dyan, did you violate the special law? Di mo sabihin, sir, dili ako nakahibalo. Wala akong intensyon na in good faith ako. You cannot do that because this is special law. Sa kakaning violation sa sa cybercrime law, grabe kataas ng penalty niyan. Kaya sabi ko gani, be responsible and accountable social media users. Okay, yon ang pahayag ng EP mga kapatid, no? Ano yan, Sergio, na dili pa na mo dili pa Okay muna, may nagtawag din. Okay. na mo masabi as of this time, considering that we continued
the conduct of documentation and processing kadtong mga nag-surrender. Actually, may mga moabot pa na mag-surrenderay sa either sa CIDG, sa PMFC, or diri sa Surigao City Police Station. So may dagdag pa na susuko sa grupo nila ni Dato Adlaw at itong Reyna na ito. So, maugani yan na tag-encourage na mo na as much as possible habang sa iyo pa pag-surrender guide ka mo kasi anyway, Ayan ang panawagan ng HEPI kasama ang Provincial Director Police Colonel Dablo ng Surigao na habang may panahon pa, pwede kayo, lalo na yung sinasabing mga nabudol, dahil pag lalabas na yung patong-patong na warrant of arrest, ayun, posible binantayan talaga ng PNP na di basta-basta makalabas, lalo na yung si Dato Adlaw at yung Reyna na umiyak na. you can invoke naman dun sa during the preliminary investigation dun sa City Prosecutor's Office na ikaw tag-ilad ka sa ng kwan kasi kung tag-ilad ka wala man na criminal intent, basically malusutan nila kung tinuod na tag-ilad sila. Sa di nakaunawa ng Cebuano, kung yung mga sumuko at igiliit nila na nabudol lang sila, nadaya lang sila, so malusutan nila dahil wala silang plano, wala silang criminal intent, lalo na sa plano na pagsasarado at paghahasik ng kaguluhan. So, mao yan na tabangan nato kasi inimanggod na mga tawhana sa mga biktima raman sa bud. Ayan ang sabi ng HEPE, tulungan natin sila dahil ang mga taong ito ay mga biktima rin. So, una naman, even na ito na kwan, kung tanawin nyo, even katong educational attainments nila, makita nyo gayud ng video ubos siya, dili man sa nagdiskrimita, pero ubos gayud ang kanyang, madali gayud sila na makwan, madali sila na ma-exploit kanina mga tawhana. Yung mga kapatid natin, yun kadalasan ang daling matangay, lalo na sa ibang pananampalataya, no? Dahil sa kulang na kaalaman. Imagine nasa kahirapan pagkatapos may pangako, o sige, ito ang sahod mo, 18,000, ang laki na yan. 18,000 to 50,000. Magmi-meeting. So doon, pumunta sila dahil magmi-meeting daw. At may pangakong 18,000 to 50,000. Pagkatapos, di umano nila alam na yun, may plano pala na maghahasik ng kaguluhan sa pagsasarado ng mga establishmento. Tuloy natin. Ang nahitabo manggod, kanisab na mga tawhana na nag-surrender, nung na-recruit sila, adto sila tagbutang sa kwan, doon sa tagtawag nila na Sandali muna, bago ipatuloy si Hippie. Sabi ni Bineng, pahingi ng contact number ni Sis Aida, please, sa exorcism bill. Mag-message ka, kapatid, mag-message ka lang doon sa Facebook page kay Sis Aida, no? Mag-message ka doon. Nakalagay yon sa Facebook page. Pwede ka mag-message doon. Okay? So tuloy natin si Hippie. kampo ba, kanina mga tribo. At the same time, automatic, inisyuhan sila ng mga bladed weapon, kadto na samurai, kadto na sundang. Dili sila nakaibalo kasi expectation kasi nila na trabaho ang taghatag sa ila. So may issue na silang mga itak, may samurai pa. Di ba nakita natin? Pero ang pangako talaga, may trabahong ibigay. How about yung mga nakasuot ng uniforming sundalo na Royal EFP daw umano? Ang kasabutan nila at the same time kadto na salary. Normally, pag ingana man gud ang motivation dun sa tawo, ikaw hatagan ka nang sabihin nato 10,000 or 18,000. Ay malaki na yung 10,000, di ba? Nasahod. Malaki na yan, lalo na sa mga kapatid nating naghihirap. Sino ba ang di madala sa 18,000 to 50,000 na sahod bawat buwan?
That is something na dun sa pamilya ng isa ka tao. Maski kwan, ang problema lamang ani kasi kadto sab na mga tao tungod lagi sa kalisod sa kinabuhi. Napugos gayud na mo kan, napugos na Nasa kahirapan tayo at kadalasan mga iba't ibang utang babayarin at nahirapan paano magbayad yan. So may nag-offer. Ito, sahod mo. Kahit 10,000, malaki na yan. Pero 18,000 ang offer. 18,000 to 50,000. kung asa man tong pagka-recruit sa ila. That is why tagtanaw na mo gani ining kwan, tag-istadihan pa ng diri sa CSWDO nato at the same time ng WCPD investigator nato. Kung naay elemento ng qualified human trafficking at the same time large scale. Nako, dagdag na naman. Pinag-aralan pa. Kung meron bang elemento, yon sa qualified trafficking, wala na yang piyansa. Tulad kay Pastor Apollo Kibuloy. Dedikado pag makita sa pag-aaral na may elemento talaga sa human trafficking ang ginawa nitong mga leader na ito, di po ba si Pastor Apollo Kibuloy, walang piyansa yon. Kahit pa mas marami siyang abogado kaysa kaso niya. Pero dahil sa human trafficking, walang piyansa siya. Ayan, pinag-aralan kung meron bang mga elemento sa human trafficking. Dahil delikado, dagdag kaso na naman ito. Large-scale illegal recruitment. Ining large-scale illegal recruitment kasi, pag may 3 or more persons ka na so illegal, dagdag na naman, illegal recruitment, no? Dagdag na naman na kaso ito. At bago lang, may nakita ako na post sa social media na naglabas na wala pa lang building permit itong tinitirahan nila ni Dato Adlaw. Wala daw building permit yan. recruit kasi pinasaligan mo ng trabaho tapos at the end of the day, dili mang bayato ang trabaho na tagpuan mo. That is large scale illegal recruitment. Dili na ba na siya available? Delikado. Kaya magsimula ng manginginig ngayon. Kasi pinuntahan na ng KMGS. Oo nga, pinuntahan ng KMGS ang naturang lugar. At the same time, kaning qualified human trafficking considering na may minor sila na na-recruit. Ako, dagdag na kaso. Pag ma-establish talaga ang mga elemento nito, ang binanggit ng hepe, walang piyansa yan. Nobel yan. So that is qualified human trafficking. The same, grabe kataas ng penalty niya. At the same time, dili na siya available. Additional, ito si Police Colonel Warren Dablo, ang PNP Provincial Director. may 6 pa, June, na nag-surrender. Nabay 6 personalities na nag-surrender sa CIDG. May 6 na sumuko doon sa CIDG daw. So, we have a total of 15 personalities. So, and right now, they are undergoing interview to validate yung from start to finish na niabot kaning ko na pag-surrender nila so that we can make a narrative of events. Kung sa ang asa nagsugod, ngano nakabot diri sila sa ato ang dakbayan sa Yan. Yun ang update mga kapatid. Kung itong grupong ito, dahil yung datong adlaw ay may abito, meron chosabol pa, meron pang liturgical color dahil minsan nagsuot siya ng kulay pula na chosabol, no? Ginagaya talaga niyan sa simbahan Katoliko. Walang problemang maggaya sila, magmimisa sila. Ang problema lang, yung ginawa nila na dahil sa sariling batas,
parang nilusob nila yung ilang mga establishmento. May nakita pa akong video na nagkagulo talaga dahil sa pilitan na lang sinasarado. Yon. Ito ang dahilan na sa 5 taon na pagiging grupo nila doon ay ngayon lang na may mga sumuko, may nahuli dahil nagsagawa maliban na sa pilitan nilang sinisirado dahil sa sarili nilang batas, nagsagawa din sila ng sariling checkpoint nila. Pero sa ilang video, narinig nyo na barangay kapitan at ang ilang mga leader sa legitimate IPs sa Caraga Region, sa Surigao, na itong grupo ni Dato Adlaw ay hindi talaga kaanib nila sa indigenous people. So maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Antabayan na natin ang update, no? Kung dagdag kaso na ba yung sinabi ng HIPI na pag-aralan ang mga elemento sa human trafficking, yung illegal recruitment dahil wala yung piyansa. So lalabas ba kailan ang warrant of arrest sa patong-patong na kaso na isinampa laban sa mga leaders, at nanawagan ang HIPI mismo para sa mga nabudol lang, nabudol sa naturang grupo, may pagkakataon pa na lalabas kayo. May pagkakataon pa na susuko kayo. At batay sa pahayag ng HIPI, pag makita na nabudol lang kayo, biktima kayo, wala kayong criminal intent talaga, so labas kayo sa naturang kaso. Pero dapat din na may imbestigahan dahil meron silang sariling mga royal soldiers daw. Sino kaya ang nasa likod sa grupong ito? Ito ba'y utak lang si Dato Adlaw na dahil sa panunood niya sa internet na may kapangyarihan siyang magkontrol sa 4 na elemento, na ang 4 na elemento ay tinatawag nila na yun daw ang Diyos, sabi ng kanilang reyna, ang hangin, apoy, tubig, lupa, yun daw ang mga Diyos. E di, anong tawag diyan? Occult yan. Unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 20, ang sinasamba ng mga kulto, demonyo at hindi ang Panginoon. Maraming salamat po. Pagdasal natin yung mga nadaya at sana marami pang mga susuko sa PNP bago lalabas yung warrant of arrest dahil hulihin talaga sila, mga kapatid. Habang pinag-aralan pa yung ibang mga elemento sa posibleng kaso na isasampa, lalo na ang human trafficking at illegal recruitment. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the